Nakatutok pa rin kayo sa Basta Enerhiya. Sagot kita! Director Patrick, pag-usapan natin ang renewable energy. Ano ba ito? Naku, sa simpleng salita lang mga ka-energy, ito yung pinagkukuhanan natin ng enerhiya na hindi nauubos. Tulad nga ng paulit-ulit na nating binabanggit kanina pa, ito yung sa solar, wind, hydro, geothermal, or biomass. Ito yung natural na makukuha na natin dito sa ating bansa. Hindi na natin to kailangang angkatin. Oras na para ituloy ang pagbibigay linaw sa mga tanong ng ating mga ka-energy. Yusek Garin, ito medyo critical na topic ito, no? Ano ba ang nuclear energy pagdating sa konteksto ng Pilipinas? Ang nuclear energy is about, kung anong nuclear, yung atom, di ba? Ang atom merong proton, tsaka mayroong neutron. So yung nuclear energy, kinukuha mo yan galing sa atom. Either ipagsama mo sila, which is what we call fusion, or i-separate sila, which is fission. So ang pag-separate o pagsama, meron pong enerhiya na lumalabas dyan. So that is nuclear energy. Yusek, saan ba ito galing at kailangan ba talaga ito ng Pilipinas? Ang nuclear energy is from atomic energy. No? So, pag may gumagalaw sa atom natin, merong separation or merong pagsasama, merong heat na naproproduce. Ang heat ang kailangan para mag-produce. Ang init na yan, yun yung nagpo-produce ng enerhiya para umikot-ikot ang mga turbina natin o kahit yung mga kotse natin, kailangan ng init. Palagi natin kailangan ng energy kasi kailangan natin ng electricity. Habang dumadami yung mga Pilipino at umaangat yung buhay natin, kailangan natin ng additional na energy. Ang problema, hindi rin pwede kasi na puro lang solar energy tayo. Malinis yan, mura din siya, pero kaya lang pag may bagyo, brown out tayo. Pag wind din, pwede din siya, malinis din siya, pero kung walang hangin, magba-blackout din tayo. Meron din tayong ni-import ng mga coal, mga fuel na galing abroad, pero mamaya baka mag-away tayo sa ibang bansa or may gera yung mga ibang bansa, wala rin tayong supply, baka mag-blackout din tayo. So, ang ginagawa ng Department of Energy, kailangan, ang tawag namin yan, yung perfect mix. Iba-ibang fuel dapat ang ginagamit at ang importante, galing siya sa Pilipinas, hindi tayo humihingi sa ibang bansa at kailangan mura siya at malinis. Isa sa mga point of contentions pagdating sa nuclear energy ay ang kaligtasan nito. Ligtas ba talaga ito? Ligtas ang nuclear energy. Safe siya pero hindi siya 100% safe. Kaya ang ginagawa ng lahat ng mga bansa, pati ang Pilipinas, meron tayong mga patakaran na sinusunod. International standards, hindi lang pang Pilipinas na standards, kundi international standards na para sigurado na walang mangyari sa isang nuclear power plant. Very safe yan kasi binabantayan tayo ng international organizations, binabantayan tayo ng mga ibang bansa, tinutulungan tayo para ang pinaka-perfect na technology, the safest technology ang dito makakarating para sigurado tayo na safe at secure ang nuclear power plants natin. Ready ba ang Pilipinas sa nuclear power plant or nuclear energy? Ready na tayo. Hindi lang nga na on switch, switch yung power niya. Pero nakagawa tayo. Hanggang ngayon, tumatayo pa kahit pumunta kayo dun sa Bataan. Napaka-strong structure, solid ang structure. Kulang na lang yung technology na bago na i-install natin. At tayo rin nag-regulate, tayo din yung nag-construct, tayo din nag-operate. So, puro Pilipino po ang gumawa niyan mga 40 years ago. Even today, mas magaling na yung mga Pilipino, mas marunong na tayo. Kung tutuusin lang, ang pinakamaganda at pinakabagong nuclear power plant ngayon sa buong mundo, doon sa United Arab Emirates. Ang nagpatayo nun, 90% or 95% puro Pilipino po. So, kayang-kaya ng Pilipinas yan. Yusek, kung gagamitin natin ang nuclear energy, paano ba ang magiging setup dito sa Pilipinas? Para magpatayo ka ng nuclear power plant, kailangan siguraduhin na safe, secure, may safeguards na safe ang mga tao.
at safe ang paligid niya. And we have more experts na tinitrain pa rin. Meron tayong pinapadala sa iba't ibang bansa para matuto pa at gumaling pa. Thank you once again, Yusek Garin. Ako, napag-usapan kanina yung nuclear energy. Gusto ko lang sana makuha yung take mo, ang opinion mo pagdating dito. Well, Okay ka ba dyan? Pabor okay ka ba? na okay tayo sa nuclear energy. Ito ay isang low-carbon solution para sa pangangailangan na ng ating bansa. Magko-complement to sa ating renewable energy. Kaya kami dito sa DOE, yes to nuclear energy with renewable energy. Ayun, together pala, no? Yes. Ano ang... O sige, so pagtitipid lagi kasi ang ating pinag-uusapan at yun ang gusto talaga ng ating mga ka-energy. Kung matuloy ang nuclear energy dito sa Pilipinas, paano to matatranslate sa pagtitipid? Well, yung ating mensahe pa rin sa ating mga ka-energy, importante pa rin na masinop yung paggamit natin ng enerhiya. Kasi part yun ng ating transition. Pero ang pangmalakihang epekto ng paggamit natin ng nuclear, may posibilidad na bumaba ang presyuhan ng ating bill sa kuryente. Nang hanggang saan? Depende yun sa dami, mga ka-energy, kung ganong kadaming nuclear ipapasok natin sa mix. Kung babalikan natin, ang ating pong generation ay uma-account sa kalahati ng ating binabayaran sa bill. So kung madami po tayong maipapasok, edi may posibilidad pong bumaba o makalahati rin ang ating bill sa kuryente. Huli na lang, ang issue kasi dito sa nuclear ay yung epekto ng nuclear, ng production ng nuclear energy, which is wastes. Anong opinion mo doon? Ibase na lang natin sa siyensya. Simple lang po yung siyensya natin dito eh. Sa dami po nung nagge-generate na waste ng nuclear, kaya po nating ilulan sa isang Olympic-sized swimming pool. So pag nagpatakbo po tayo, yung nagge-generate po ng isang planta sa loob po ng kanyang buhay, ito po ay recorded na, nakikita na natin, isang Olympic-sized swimming pool lang po yun. So, let's say sa 40 years na buhay ng isang planta, ganun kadami. Ganun kadami lang. At So, konti. konti lang talaga. Kaya nga ang ating payo sa ating mga ka-energy at sa ating mga kababayan, alamin ang siyensya. Importanteng makinig tayo at maging bukas sa pagpasok ng nuclear sa ating bansa. Hindi tayo dapat matakot sa nuclear energy. Hindi dapat tayo matakot. Magbabalik pa ang Basta Enerhiya. Sagot kita!